Hello guys! Pasensya na kung ngayon lang ako nakapag-upload ulit. Mayroon pala akong biniling bagong multimeter. Maliit lang siya pero malupit. Siya nga pala guys. Hindi po ito sira. Plastic po ito. Hindi ko lang tinanggal baka magasgas ang LCD screen. Hehe. Bagong bili kasi kaya dapat alagaan ng mabuti. So ngayon guys ilagay natin ang itim na test probe sa may com. Dito naman natin ilagay yung pulang test probe. Bago nga pala tayo magpatuloy. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel please consider subscribing. At pahit na rin ng bell button para lagi kayong updated sa susunod na i-upload kong video. So ngayon guys, ilagay natin ang range sa may voltage. Naka-DC siya. So ngayon kailangan pa nating pindutin itong select para mapunta sa AC voltage. At yan na nga, naka-AC voltage na. Ito nga pala ang stand niya. Astig. Parang pakpak ni Batman. Try nating mag-test ng kuryente na ginagamit natin sa bahay. Paalala. Mag-ingat po sa pag-test. High voltage po ito. Baka po kayo makuryente. Tanggalin muna natin ang mga ito. Pagkatapos ay, ilagay natin yung isang test probe sa isang butas at yung isa naman sa isa ring butas. May nabasa siyang 225 volts AC. Okay naman ang AC voltage meter niya. Naka-voltage meter pa rin ang range niya. So ngayon pindutin natin ang select button. Naka-hertz na. Pindutin pa natin ng isang beses. So ayan. Naka-DC mode na tayo. Ngayon guys tanggalin natin ang battery ng remote control. May nakasulat dito na 1.5 volts. Ito yung positive side niya. At ito naman ang negative side. Ngayon guys try nating i-test. May nabasa siyang 1.4 DC volts. Tama lang palobat na kasi itong battery ng remote matagal na kasi itong ginagamit. Okay din ang DC volts meter niya. Ngayon guys, ilagay naman natin ang range sa may resistance mode. Try nating i-test itong 100 ohms na resistor. May nabasa siyang 99.5 ohms. Huwag kang mangamba. Okay pa din yan guys. Okay din resistance meter mode niya. Ngayon ilagay naman natin yung range sa may continuity mode at diode mode. Mapapansin nyo guys pinag-isa na lang sila. Hindi mo na kailangan pindutin ang selector. Hindi siya katulad ng iba. Sana all. Try nating i-test itong 0.25 ohms na resistor. Tumutunog siya guys. So ayan guys. Tumutunog ang buzzer niya. Hindi lang masyadong marinig. Maingay kasi ang mga bata. Okay din continuity mode niya. Okay siya guys. I-test naman natin itong transistor. Hindi ko na kailangan galawin ang range at selector niya. Pinag-isa na lang kasi ang continuity mode at diode mode niya. Okay din diode mode niya. So okay naman siya guys. Pwedeng pangsabak sa pagre-repair. By the way guys, yung mga basic lang ang itinuro ko. Ito lang kasi kadalasang nagagamit ko kapag ako'y nagre-repair. Kung gusto nyo po bumili ng katulad nito, ilalagay ko na lang po yung link sa description box sa baba nitong video. Kung may natutunan kayo, please subscribe, like and share. Salamat sa panunood. Paalam!